Ang salitang satir ay madalas nating na-encounter sa modern interpretations ng mythology at fantasy media. Pero ilan lang ang nakakaalam sa kasaysayan ng nilalang na ito. At ngayon sa videong ito, samahan niyo kong tuklasin ang kwento sa likod ng mitolohiyang ito. Ang satir ay isang male nature spirit sa Greek mythology na madalas na dinidepict na may human-like at horse-like features. Sinasabi na malapit na kumpanyon daw ito ng Diyos ng wine na si Dionysius dahil sa pagkahiling nito sa pag-inom, pagsayaw, pati na rin musika. Ang mga satyrs ay pinaniniwalaan na humorous sa matinding pamamaraan at may reputasyon sa pagiging pilyo nito. Kaya naman madalas silang nire-represent bilang hypersexualidad na nilalang at laging pinoportray na nakahubad. Sa modernong panahon, may medical term na binase sa satir, ang satyriasis, na ina-apply sa mga lalaking may matinding sexual desire. Ang derivation ng salitang satir ay madalas na pinagtatalunan, pero marami ang naniniwala na nagmula to sa Greek word para sa wild animal. May ilang nagsasuggest na ang pangalan doon ito ay may roots sa sat na ang ibig sabihin ay to sow. Ang Roman equivalent ng satyrs ay fauns. Maraming mga entities na katulad ng satyr ang nadipict na sa ibang Indo-European mythologies bago sila umusbong sa Greek mythology. In fact, ang mga sexualized human-animal creatures ay lumabas sa text noong Ramayana, ang Sanskrit language Indian epic poem na galing pa sa 7th century before Common Era. Sa Celtic folklore, ang Dusi, isang mabuhok na demonyong nangaakit na mga mortal, ay kinukonsidera ng mga half-human, half-animal figures na nag-i-inspire sa mythology ng satyr. Siguro ang pinakakatulad na creature sa satyr ay ang Slavic Lesi o Leshi, isang forest deity na namumuno sa pangangaso at dinidepict na isang parang kambing na trickster na dinidisorient ang mga forest dwellers para matrap ang mga ito. Sa labas ng Indo-European mythology, ang Near Eastern cultures ay naglalaman ng ilang mga figures na katulad ng sa satyr. Sa Hebrew Bible halimbawa, ang demonic figures na kilala bilang Seirim ay pinaniniwalaan na mabubuhok na nagsasayaw na nilalang. Ang salita ay galing sa Hebrew word na Sair na ang ibig sabihin ay higot. Kaya nga nang nabanggit kanina, ang mga satyrs ay laging pinoportray bilang kalahating tao, kalahating kambing o kabayo. Diretso sila maglakad at halos laging nakahubot-hubad. Madalas ay may balbas ang mga ito. Sa paglipas ng ancient Greek history, ang appearance ng satyr ay nagbago din. Nung una malahalimaw ang itsura nito, may pangkabayong binti at facial features. Pero nang tumagal naging mas mukhang tao na sila, pangtao na binti at gumagawa ng mga human activities. Ang unang pagme-mention sa satyrs ay pinaniniwalaan sa Catalogue of Women, sinulat ng ancient Greek poet na si Hesiod. Doon, dinescribe ni Hesiod ang satyrs na mga pranksters daw at may hilig sa kalokohan na madalas na nagtatangkang mang-rape o mang-akit ng mga nymphs at mga mortal. Mahilig silang mag-inom at magsayaw, mga gawain na paborito nilang gawin kapag hindi sila engaged sa mga kalaswaan. Ang mga satyr plays ay mga tragic comedy na madalas makikita sa ancient Greek culture. Sila ay pinapakita na may lotish o barubal na ugali, lasing, manyakis at pilyo. Isang satyr plays sa tatlong uri ng Athenian drama, kasama ng comedy at ng drama. Ang plot ng satyr plays ay madalas na involve ang lalaking hero, kaya ni Heracles, sa isang overtly humanized manner. Ang play ay may iba't ibang mga singers at tipikal na may chorus ng parehas na satyr at maenads. Pero sino-sino nga ba ang mga kilalang satyrs na laganap sa history o sa mythology? Isa na dito ay si Silenus. Ang Silenus ang isa sa mga main origins ng satyrs at kinukonsidera ng marami ng unang god of wine, isang title na pinamana niya sa kanyang foster son na si Dionysius. Pinalaki ni Silenus si Dionysius kasama mga nymphs sa Mount Nysa at tinuruan siya tungkol sa gamit ng wine at pag-inom. At totoo nga, si Silenus ay matinding lasinggero at madalas na kailangan pang kargahin para makauwi.
Napakatalino daw nitong si Silenus dahil ang kanyang pagkalasing ay nagbibigay sa kanya ng special powers ng wisdom at prophecy. Malaking papel ang ginampanan ni Silenus sa kwento ni Haring Midas na pinangaralan ng Golden Touch ni Dionysius bilang resulta ng kanyang kabaitan kay Silenus. Ang sumunod na kilalang satyrs ay si Pan. Si Pan ang Greek god of the wild at isa sa mga main companions ng mga nymphs at ang ibabang binti niya ay parang kambing. Madalas na ina-associate siya sa pakikipagtalik gaya ng karamihan ng mga satyrs. Dagdag pa doon, si Pan ay Diyos ng mga pastol, impromptus at rustic music. Ang Roman counterpart niya ay si Faunus. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang bell notification dahil marami pa tayong videos na ilalabas dito sa channel. Hanggang sa muli, kita-kits sa susunod na video.